yun din, parang gusto ko lang din i-share yung about sa 20 peso rice. Kasi yung iba, hindi pa rin din nila naiintindihan na aside sa tayo lang din yung niluluto natin sa sariling mantika. Ako kasi I used to be a rice trader before. So pag sinabi mo kasing 20 peso per kilo na rice, gusto ko ngang gusto ko ngang i-debate si Auntie Claire kasi siya mismo hindi niya naiintindihan yung supply and paano ka maka-achieve. Pag sinabi mong 20 pesos ang rice, ibig sabihin kasi nun, around 7 pesos yung price ng fresh palay. Yun yung bilihan doon. Kahit sabihin mong bibili nyo ng NFA, ibig sabihin nun, 8 pesos. Walang farmer ngayon ang papayag na bibilin mo yung product niya ng 8 pesos. We technically call that farm gate price, no? Yung tama yung yes. Oo, supposed to be farm gate price 'yon. Yung sinasabi nilang ganyan, pinagloloko lang nila ang tao. Kasi kahit 8 pesos na ibig sabihin actually yung 20 pesos per kilo, it's not a market driven price. Yes, it is actually a subsidized rate. Subsidized it is rate. A subsidized rate. So ngayon, ang sabi ni Auntie Claire, yung 20 pesos na bigas is yun yung binebenta ng 33 sa merkado. Yeah. So ngayon yung difference is absorbed by the government. Now what they are doing in Cebu is yung over nung 20 pesos which is 13. Paghahatian yon ng national government at Cebu. Ganon. Itong 20 pesos na bigas, I really feel that it is actually an ally as in alay to ni Tita Gwen. Offering. Sa Bisaya pa, halal. Yes. Kay Bongbong Marcos so that she will stay on the good side of Malacanang Palace. Yeah, ganun. True. Hello, Doc JV. Hi, ma'am. Kumusta? Hello, Doc. I'm good, no? Sa survey firm ka? Hindi. Remember, nag-dinner tayo saka nag-coffee shop together with Tio. Okay. So kanina pa ako nakaantabay kasi nga unang-una I was also sharing some of your insights at saka observations doon sa the selection or inclusion of Amy Marcos and Camille Villar sa rankings, no? So, I agree with you in a lot of points in there because the numbers in the surveys are actually telling that they are probable doon sa ating 9th, 10th hanggang sa 12th place. And this is very strategic for Inday Sara because she has to do political consolidation. Ang problema lang sa ating mga kapwa ka-DDS, yung ating mga Duterte diehard supporters, medyo hindi na kasi tayo rational when we analyze things. Kumbaga may tunnel vision ang iba sa atin by mere association. Kaya nga pinaprocess ko Kaya nga sabi ko gusto kong maintindihan. Kagaya nun, yung example kanina. Hindi, you fool me once, you fool me twice, ganyan. You fool me once. Kung sinasabi nyo na niloko si Inday once, bakit Inday is defending Amy twice? Correct. Diba? So are you telling us that Amy accepted to be fooled by Inday accepted to be fooled by Amy? Parang hindi ko naman matanggap yun, di ba? Hindi ko naman matanggap yun. Parang, ako nga, sa totoo lang, ito yung sinasabi ko, no? Yung kasi nga, kailangan yung i-check yung mga emotions ninyo tsaka yung mga drama ninyo. Totoo. Kasi, because of your parang unreasonable hate on Inday, you are actually hurting, unreasonable hate on Amy, you are actually hurting Inday. Oo. So, una kasi, no, kung titingnan natin maigi yung mga survey results, no, kung titingnan natin ang Pulse Asia, it's kind of telling that Inday now is very strategic and very, kalma niya na tinitingnan ang things because unang-una, it's her strategy to affirm her political prowess, no. Kumbaga ang ginagawa niya ngayon is political consolidation. We cannot actually deny the fact that Amy Marcos rankings right now is in the 12 to 15. So, ilang weeks na lang mag-election na. Kumbaga, papasok kasi si Amy Marcos. Pangalawa, ang dami-dami kasi nating unreasonable na mga DDS, no. Unang-una, but mo sasabi, hindi naman ito statement ni Leanne Rimes na shame on you if you fool me once, shame on me if you fool me twice. Wala na pong ganun. So we have to be very pragmatic and rational in the things that we do. Kasi kaya tayo nalilabel na
illogical voters, mga ka-DDS, because nga hindi natin tinitignan ang big picture. Ang mere association ni Inday ni Marcos, ni Amy Marcos doon kay sa kanyang kapatid, hindi po 'yon something that we need to be used to crucify Amy. Kasi nga ang dami-dami ng instances na she is defending, ang dami-dami ng mga hearings na siya ay nagsasalita against sa kanyang kapatid, no? Sinabi na ito ni Tio Moreno sa kanyang post, she has done significant things. Actually, yun nga eh. Kaya sabi ko, if you're just going to look at, kaya nga I remember, nung umakyat si Banat dun sa na parang, hindi, bakit mo sinusuportahan si Amy, ganyan, ineme. Ako yung politics ko is always about what is being delivered. Kaya nga nagpo si PRRD eh. Kaya nga naintindihan ko, mabilis kong naintindihan si PRRD bilang Tagalog. Kasi nga, ang tinitingnan ko talaga kung ano yung na-deliver. Kung ano yung nabigay. Ganon. Kaya parang sabi ko, parang hindi ko talaga masakyan yung mga kwento na yung parang yung sobrang hate kasi parang okay nagets ko yung iba may bagahe talaga sa mga Marcoses and that is like 36 years of anger on the Marcoses that I can understand. Yun mahirapan talaga yun na mahirap talaga yun na kumbaga na parang kumbaga masyadong malalim yung hugot ng mga ganun eh. Yung mga Duterte supporters na tinanggap yung friendship ni PRRD at saka ni Amy at saka yung ni Amy at saka ni Inday, ganon. Ang hindi ko kasi magets, kung nakikita ni Inday yung political value ni Amy, why can't you? Diba? Bakit kailangan na magmukhang bobo si Inday? Bakit kailangan na parang, ay, fool me once, ganyan. So, ibig niyo bang sabihin na fool si Inday? Correct. Ba? Oo. I mean, kung titingnan mo, kung magiging rational lang tayo no sa ating yung ating mga voters, tingnan niyo yung actual statements ni Inday Sara sa public na malalim ang kanilang pagkakaibigan no ni Amy Marcos, and this already transcends to politics. Ganun pa lang na statement ni Inday Sara, she firmly believes that Amy really is doing a lot of things that will be in favor for her. And then titingnan natin yung impending impeachment complaint later on. So kaya nga sinabi ko kanina that this is political consolidation because she has to work also in securing the numbers para walang impeachment na magpo-progress later. So kung parang tama yung sabi mo kanina, Ma'am, no? Kapag ka na i-question mo ang choices ni Inday Sara ngayon, bakit may included na Amy Marcos? Because of your hatred towards Amy Marcos. You are actually hurting the political capital of Inday Sara later on. Correct, so, oo. Totoo. Ayun, sabi ni Marian, I'm through campaign, digong endorse Duterte, Kirubin and Honasan. Yan lang ang sundin natin, sabi ni Marian. Marian, I'm so sorry ha, pero unang-una, of course, yung Duterte walang problema dyan. Marian, ako ang pinakaunang vlogger na nag-call for Dutertista vote. Okay? Ako yung pinakaunang vlogger na nag-call dyan. Pero you also have to take into consideration yung sinasabi mo na, ay hindi, ito yung sinabi ni PRRD, ganyan-ganyan. Unang-una, hindi rin naman natin yung narinig sa bibig ni PRRD talaga. Okay? There is no reiteration. Sinabi rin ni Inday na nag-ausap sila ni PRRD, sabi ang bili ni PRRD, 10. Okay? So, meron yung mga so parang sa akin, sa totoo lang, medyo hinihina rin kayo dun sa, tawag dito, yung at the most, no, if PRRD endorses Gringo Honasan and Kerubin, there are possibilities. Kasi parang, ba't nga lang yung in-endorse, di ba? Ba't nga lang yung in-endorse yung itong dalawang to? Siguro sabihin na natin, late in the game, ganyan-ganyan, or whatsoever, ganyan-ganyan. Pero, maraming kasing factors. Like for example, PRRD is in The Hague. I do not know if, I'm so sorry ha, pero Inday is not even commenting on it eh. Na yun nga yung endorsement ng tatay niya eh. Ganon. But anyway, sige, tanggapin na lang natin yan na in-endorse yan ni PRRD. Yung dalawa na yan. But at the same time, you take a look at this. Ariel Kerubin, today yata to or yesterday, standing beside Franz Castro, Teddy Casino, saan ba yung mga may isa pang picture to eh. Teddy Casino and other Makabayan Black members. Correct. I mean, ma'am, kapag ganun yung... Marian, it is a PRRD thing to do na i-endorse niya yung tao who's getting cozy with correct. People supposedly, di ba, na military person si Colonel Kerubin. Tapos you're aligning with enemies of the state at that particular picture. I mean, isn't that a compromise of your
of your philosophy, being a military person, a former uniformed personnel, you are aligning in the same endorsement with people whom the state considers an enemy. I mean, from that perspective, I share with you your post yung isa mong post na it's actually a message. Do not literally interpret the statement of PRRD na Honasan at saka Kerubin should be included. Kailangan maging mapagmatyag din tayo in unpacking that endorsement. Baka later on, nakita natin sa mga specific na mga recent events, ay, bakit si Kerubin in-endorse gayong meron naman palang endorsement yung kabila sa kanya. So, at least we can determine now na sino ba talaga ang kailangan nating iboto to fill in the 11 and 12. And we have to be realistic. Titingnan natin ang mga rankings ng mga in-endorse ni President Duterte na si Colonel Kerubin at saka si former Senator Honasan. Their performances in the latest surveys are not actually very good. No, so if the goal is to help Inday Sara Duterte withstand this particular windfall come election day hanggang sa Senate hearing, I mean, we need Kerubin is not even grateful dun sa pag-endorse sa kanya ni PRRD. Correct, no? So, I mean, we know the man better because we're from Davao City. You do not literally take everything what he says because sometimes it's one of his strategies. Master tactician kasi yan si Tatay Digong, no? So, I mean, the thing is we were able to discover early on that Kerubin has been aligning already with yung sila Franz Castro, ganon. So, I mean, isn't that a turn off to begin with? Diba? So do you think these people will help Inday Sara survive the impeachment complaint hurled against her? So I mean, we need to be realistic. Tingnan natin po yung numero kung sino yung pwede nating tulungan na talagang totoong makakapasok, no? So kung titingnan mo ang performances ng dalawang endorsement ni Inday Sara, they are hovering near the 12th place at saka 11th place. So I mean, she is being realistic. It's a mutual relationship. Meron siyang alliances with the Villars, may friendship sila ni Inday is going to benefit and Aimee is going to benefit, of course. Correct, that's true. So, I mean, the end goal of everything is to help Inday. Why would you complicate things for her about not looking at the bigger picture? Ayun. So sabi ni Marian, so hindi tayo naniniwala kay Pulong. Ngayon, so hindi ka naniniwala kay Inday. Same question, Marian. Hindi ka naniniwala kay Inday. Yeah, naniniwala nga ako, in-endorse. Pero, why does it have to be that when Inday is here? Kasi kung dadalhin mo yung ganun, yun yung problem, no? And I think yung mga ganyang ganyang palitan natin ng exchange, yan yung gusto ng mga kalaban natin. So, hindi ka naniniwala kay Pulong, ganyan. Tapos sasabihin, ang tawag dito, hindi ka naniniwala kay Pulong. So, hindi, naniniwala kay Inday. Natitibag na, 'di ba? Ang problema kasi, it's more of having to... This live is mainly to campaign for Aimee, sabi ni Marian. O kung kunwari, let's say totoo, anong problema mo? It is campaign season. I am campaigning for the Duterte. Anong problema mo? Correct. I mean, what's wrong with that? Oo, campaign season naman talaga. Kaya natin pinag-uusapan yung mga political choices natin kasi campaign season naman talaga. Kaya po natin ina-unpack ang reason bakit Aimee is a good choice and Camille Villar a good choices, particularly Aimee. Because kailangan namin i-educate ang lahat kung bakit dito ay strategic choices. Oo. Hindi po tayo dapat maging emotional. Yung mga ganyang hirit ninyo, so hindi kayo naniniwala kay Pulong, ganyan. So ibig sabihin, paniwalaan namin si Pulong, wag namin paniwalaan si Inday. Yung sinasabi ko sa inyo, kapag kaganyan kayo, you are actually ultimately hurting Inday. You are actually hurting Inday. So hindi kayo naniniwala kay Pulong, ganyan. Hindi kayo ganyan. So, napaka-tunnel vision naman. Paano si Inday, hindi namin siya paniwalaan namin si Pulong. You want to make us choose between the Dutertes. Diba? I mean, from that perspective, that ipagpalagay na lang natin, ma'am, no, na Duterte, the father has his choices and Inday has his choices. Sa apat na pagpipilian natin for 11th and 12th place, ito lang ang scenario na pwede nating ma-offer. Who will likely vote for parang hindi i-vote for impeachment si Inday Sara sa apat?
Pangalawa, sino ang nasa rankings na sure makakapasok? I mean, these values are already telling us already kung sino dapat ang strategic choices. Hindi ito something that we will be insisting na iboboto niya talaga si Amy Marcos kasi may choices naman po tayo. Ang sa atin lang, we are just being strategic here with the choices that are offered to us. Kasi unang-una, kaligtasan ni Inday sa impeachment complaint ang pinag-uusapan natin dito. Would Gringo Honasan, first question lang, will Gringo Honasan and Kerubin win in this coming elections given the rankings? Tingnan natin ang numero. Kung mananalo ba sila, are they going to offer vote to acquit? Defense. Diba? So I mean, if your end goal is to ensure Inday's safety from these things, then you will have your choice kung sino. Hindi naman po kami namimilit or hindi naman po ako nag-i-insist that Senator Amy is a good choice. It's just that she is a strategic choice. Oo, wag po tayong maging emotional. At saka yun nga, yung parang wag tayong ay hindi, ang tawag dito ako magtitiwala, kay PRRD lang ako magtitiwala kasi si Inday nabudol na yan. Yung mga ganon, yung parang, bakit? Bakit tayo yung pagtiwalaan si Inday? I mean, who are we to say na nabudol siya, diba? Kumbaga, it's her call to say that. Oo, kasi unang-una, kaya nga merong public declaration si Inday ngayon. It's already telling us, meron ng endorsements, may lumabas na campaign material, meron ng mga specific statements in rallies. I mean, that's already enough proof that she is trusting Amy Marcos. I mean, so from there already. Oo, so wag na nating anuhin kasi si PRR, di ba, meron ba siyang parang outright na statement against Amy? Yan, correct. So, yan din ang titingnan natin. Oo. Considering na yung sobra yung galit ninyo kay Amy, had PRRD said something, really, really derogatory on Amy Marcos? Correct, no? So, kung... Diba? Oo. So, apart from that, I would also echo your state. Final lang ito na point natin so that we can still accommodate for more, no? So, I hope that we can still discuss in a coffee shop together soon in Davao City. Sure. So, So, ang point lang natin dito, kaya po tayo madaling manipulate kasi po, meron po tayong kanya-kanyang interpretation kanya-kanyang interpretation at saka mahilig po kasi tayong mag-stick sa mga tinatawag nilang yung mga wild theories or assumptions. I mean, para data-driven po ang ating pagpili. Huwag po tayong tunnel vision, no? Kasi unang-una, because of our obsession to the drug issue, the supposed drug issue of our president, nakakalimutan natin ang very, very vital na mga economic issues. Alam ba ng ating mga kapwa kadutertista na 5 billion ang subsidy ng gobyerno sa kanilang 20 pesos per kilo na rice sa Visayas? So, yung pakulo ng ating administration ngayon na 20 pesos per kilo na rice, hindi po yon just lowering the price. Subsidy po yan ng gobyerno. Tayo din po ang nagbabayad sa pakulo ng gobyerno. So, I mean, no matter how we say that this is irrational choices because drug addict ba yung president, something like that. I mean, if we will disprove that we were able, that BBM is really not drug addict, but his choices are so fucked up. I mean, whether he's drug addict or hindi siya addict. Oo. Hindi mag-change ang fact na his choices were fucked up. So, correct. And that is the more immediate issue actually. That is the more immediate issue. Now, yun yung sinasabi ko it doesn't mean that we should stop demanding hair follicle tests. No, we should. Because by all means, we want to know whether or not he is really fit to lead. And we have our constitutional rights to use for that. Walang problema doon. Pero at the same time, you also have to be broad enough to accommodate paano kung kunwari mahimas niya. It's very likely to happen, kunwari nag-drug test niya, nahimas niya, ganyan. O yung pagkatapos, tawag dito, nag-negative. Ang gagawin natin, di nga tayo lahat negative. 'Di ba? And kasi hindi naman yun dapat yung main event eh. Ano lang yan, isa yan sa maraming issue. You have to carry and understand the wholeness of the problem contemporaneously. Hindi yung hindi yun lang. Actually, sa totoo lang, kaya parang for quite some time, ayoko ring and I posted about it several times na yung hair follicle test, talagang tama yan. Isa yan sa problem nating mga Duterte supporters eh. We cannot really come up with a strong message. We cannot really come up with strong message because we actually decide based on what we feel and not what is strategic. Doon tayo talo ng mga yellows at saka ng mga
CTGs. Ganon. Kasi magaling sila mag-consolidate ng ano eh. Oo. Magaling sila mag-consolidate ng ano eh, ng message. Correct. Alam niyo po kung bakit tayo natatalo ng mga hardcore kakampings? Because they can all together compromise their principles kung para lang ma-accommodate yung fact na ayaw nila kay PRRD. So I mean, ayaw nila i-sacrifice yung mga personal nilang paniniwala. Oo. So, kumbaga, supposedly, dapat, kung totoo sila to their principles of not voting for BBM, dapat ang attacks ng kakamping ngayon, dapat si BBM. But why are we still sticking to the narrative of being anti-PRRD when that is so long ago, 2016 pa tumakbo yung tao, naging presidente na siya. So, I mean, if in case na tama nga kayo, why are you not attacking or speaking in the open about the inefficacies ng ating current president? Silent po tayo ngayon. Even the Senator Risa Ontiveros is silent on major issues when she is supposed to be speaking in the open for this. Diba? Specifically, hindi na tayo lalayo, no? Risa Ontiveros, kapag siguro panahon ni PRRD itong 20 pesos per kilo na rice, wala pang 24 oras, meron na siyang press release. Anong oras na? Ilang days na? Meron ba tayong statement from Risa Ontiveros? Itong pakulo na 20 pesos per kilo sa Visayas, this is very restrictive. This is wastage of money, taxpayers' money, because hindi ito just lowering the price. It's subsidized by the government. 5 billion po yan for Visayas alone. So I mean, ito po sabi ni Gel, Kakampuke is out of the picture. Si Marcos ang target, wag ninyong ilihis ang usapan. Actually, ang target ng Marcos at ng mga pinks, yellows, and everything else not Duterte is si Inday. Yun ang totoong sitwasyon. Yun ang totoong sitwasyon. Okay, tayo, we are against all of them. We are against all of them. So, kumbaga, yung mga kalaban natin, kapag kunwari, nagapi natin yung mga Marcos na yan, it doesn't mean ubos yung kalaban natin. No, ang dami pa. Kasi kalaban natin lahat eh. Anything who's not Duterte aligned, kalaban natin eh. Oo. Diba? So, finally po, meron po akong, basahin ko lang itong statement ni Mr. Carlix Crespo po. Kasi this is really resonating well with mine. JV, hindi gagawin yan ng mga kakamping kapag bumanat sila kay BBM. Feeling nila si VP Sara ang makikinabang. Correct! So, I mean, kaya nga unprincipled sila because they are willing to bend their principles just to bury Inday Sara and her supposed presidency if she will run for president. So, alam niyo po 'yun, parang naghihimudan sila ng puwet. Para lang may so I mean to end this we need to remove our tunnel vision. We need to remove our parang yung statement natin na hindi talaga ang gusto ko si ganito ganyan. Look at the bigger picture. Be strategic with your choices because basic lang yan eh. Whoever is the enemy of my enemy is my friend even though we are not friends. So yan ang mantra ngayon ni Inday kung saan siya magkakaroon ng political consolidation and she can withstand this. She is doing correctly the right path because the numbers are telling us and we need to be principled in what we do. So yun lang, mag-stick lang po tayo sa principles dito. Huwag po tayong maging literal sa interpretation ng mga statements na nakikita natin and we need to discuss this in the open para po na makatulong po tayo sa decision making ng ating kapwa. Salamat Joy, salamat Mark. See you sunod. Thank you Doc JV. Maraming salamat. At saka yung lang dun sa sinabi ni Doc JV. Yung kasi nga ang tawag dito yung sobrang parang ang myopic na nung view natin on how we should behave. Well, to be fair naman sa mga Duterte-based supporter. Hindi tayo katulad ng mga pinks at saka ng mga yellows at saka nitong mga Marcos. Hindi tayo nila katulad. Kasi sila, yun nga, willing silang just to send a solid messaging. They can compromise their own principles. Ganon. Tayo, hindi ganon yung problema natin. Ang problema talaga lang natin, trust lang. Can you be trusted, Amy Marcos? Yun lang naman yung problema ng mga yun yung mga problema ng mga Duterte supporters na kay Inday, di ba? Yun yung problema nila na parang, naku, Inday, nagtitiwala ka na naman dyan. Naku, yung ganyan. So, hindi siya talaga, kumbaga wala kang kinokompromisong prinsipyo. Ang kinokompromiso mo lang talaga dito, risk. Whether or not, the risk that you are taking is going to pay off. Ganon. Ayun. Correct. Ayun. Yes, hello. Ryan Ortega, go. Hi, kamusta? Go ahead, okay lang po. Yeah, okay. Yun, ganun din. Ako, medyo napag-isip ko din before paano yung magiging strategy. Wala naman akong ibang nakikita. Alangan naman i-endorse niya yung
nasa tail end, pinaka-wise talaga is yung kahit papaano meron ka ng nabuong, ano bang tawag dito, parang kahit papaano meron na kayo nabuong relationship, di ba? Bakit ka pupunta doon sa mga ibang nasa baba pa ng listahan, mamimili ka pa, o dito na kay Aimee. For me, yun lang talaga yung pinaka-suitable na strategy. Wala na rin sigurong hindi na ako naniniwala doon sa sinasabi ng iba nating kasamahan na magpapaloko pa ba tayo ulit. Parang parang sa totoo lang nilabas na lahat ni Aimee yung political capital niya 'Di ba? Parang saan pa ba siya magpapalugi? So ginawa niya na 'yon. So and I agree sa sinabi ni Doc JVN sa iyo na mas magtitiwala tayo kay Inday ngayon kasi siya yung mas nakakakita. Siya yung alam niya kung saan yung posisyon niya. Oo. At saka Ryan pala, ang tawag dito, kasi 'di ba, sige, itanggapin na natin, in-endorse ni PRRD si Onasan at saka si Kerubin. In-endorse ni Inday si Camille at saka si Camille at saka si Aimee, ganyan. There is no reiteration doon sa Honasan Kerubin. Yeah. Si Honasan, aside from PRRD, in-endorse din yan ni Pulong at saka ni Baste, ni Pulong at saka ni Baste. Si Baste hindi ko alam kung in-endorse niya si Kerubin pero alam ko parang hindi naman yata. Wala siya. Si Onasan lang. Si Onasan lang, oo. Si Inday after nang bumalik ng alyansa after nang magpakita ni Camille sa alyansa nung April 21 yata yun or nung 22 sa Pampanga. There is also no reiteration of Camille's endorsement. Kasi kagabi, nagtanong nga ako sabi ko ganun, dinefend ba ni Inday yung choice niya kay Camille, ganyan. Kasi Camille is a strategic vote din Kasi nga syempre, merong partido yan At saka may pera. May partido at may pera, Tapos maraming kandidato all over the Philippines. Parang bigyan kita ng one example. Sa amin sa Davao del Sur, yung dalawa kasing tumatakbong gov, magpinsan sila. Yung isa, under talaga siya ng partido ni Villar. Ano ba yung partido niya? Nationalista ba siya? NP ba yung partido? So under NP talaga siya. Ever since NP talaga yung isang apelyido na yon. On the other hand naman, sino ba sila? Wala silang partido, local party sila, pero yung isang candidate doon, tingog. So ngayon, parang strategically, pag tingnan ko, di ba parang, eto ngayon, yung mga tao dito sa kabila, biglang nag-support dahil doon sa idea na yon. So, yun yung parang isa ko nakikitang sample. Maliit lang man siya, pero meron siya kaagad resulta. And I just hope na it will translate into votes, di ba? And if that would be the case, malaking tulong yun kay Inday Sara. Yeah. Ayun nga totoo. Ayun. Agree. Anyway, Doc JV, inakyat kita ulit kasi para hindi ka nagchat-chat. Para sinasabi mo yung Ay, okay. Sinalik po ako. Okay. Sinalik kita. Ayan. Okay. Anyway, multiplier, sabi ni Ryan. Okay. Sige, since binalik ako ni Ma'am Shi, first and foremost, hi Ryan, taga Davao del Sur ka din pala. Yes. Kumusta? Mayang gabi Mayang gabi ipod. No? So, I mean, we in Davao del Sur, Ma'am, kami ay talagang batak na kami sa politika dyan, because nga, may kagas versus kagas ngayon. So, of course, we need to question, kumbaga naka-question na yung mga integrity, ang alignment and everything. That's why we need to really be strategic. No? I am always espousing in every talks that I have here, mga seminars, na we need to be rational rather than emotional in our choices. Agreed. Let the numbers speak for themselves. No? So, kung ayaw nyo kay kay Aimee Marcos, kung ayaw nyo kay Camille Villar, vote for those who can help Inday. Tingnan niyo po yung numero sa surveys, no? Kasi yung surveys po ang magbibigay sa atin ng snapshot or reality sa kung ano ang magiging performance nila come elections. So tama yung sabi ni Ryan kanina, ba't ba ako boboto ng mga tao na nasa tail end na kung ang end goal ko naman ay tulungan si Inday Sara sa kanyang political consolidation. Hindi kasi natin afford ngayon mag-principal vote Yeah, totoo. Even yung support ni Sara sa Manila, siyempre, pinag-isipan niya rin yun. Good thing, binigyan siya ng platform ni Isko para makapagsalita siya. Siyempre, iniisip niya rin yun, saan ba ako pupunta dito? Kahit ako naman si Inday Sara, lunukin ko na yung lunukin ko na yung pride or whatsoever, kung anong tawag sa ng mga tao dyan. As long as ito,
yung pinaka-agenda ko, magagawa ngayon. Later na yung iba. Later na natin tutukan. Ano rin yun eh. Of course, I think mutual benefit yun kay Isko at saka kay Inday. Biruin mo, Inday can get back at those politicians na kay Joel Chua, diba? Minumura niya si Joel Chua sa distrito niya, si Valeriano and yung other congressmen, diba? Parang sa totoo lang, kaya nga kanina nung pinapanood ko si Inday, tang inang tapang ni Inday. Kasi ikaw tuwang-tuwa ka nanonood ako sa Oo. Matuwa kasi that's the Inday that I want, yung lumalaban. Yung the one who's really the one who really wants it. Kasi 'di ba si Inday ang arbitrary niya nung 2022 na parang hindi kasi ano naman talaga. But this time around, she's really very intentional. She is deliberate. Lumalaban siya, sumisipa siya. And this is the Inday that I want. 'Di ba? Meron nga akong nababasa na parang meron nga akong nababasa na sabi nila, ay, si Inday, ang ingay-ingay ngayon, gano'n. So, yung isa na replyan ko, ikaw, inano ka na, inapi-api ka na lahat-lahat, yung tatay mo, dinala sa dahig. Anong gusto mong expect? Ano pa rin? Hindi siya magre-react ng gano'n? Imposible naman yung iniisip. Gusto niyo anghel pa rin kami. Pinutukulan kami ng bonggang-bongga. Correct. So, tama nga na it's not the right time for us to have votes ngayon based on parang idealism, no, na ay gusto ko ito kasi ganito ang portfolio niya, pero nasa number 27 po siya. Correct, I mean, di ba? Kumbaga, the end should justify the means. If your means is voting someone in number 20, 21, 22, and you wanted to make Inday Sara be safe from any of those senators who will vote against her, I mean, why would you vote someone? Diba? So that end does not justify namin yung principal vote eh. Gets namin na parang you really believe in this person, ineme, ganyan. Pero, how will that help Inday, diba? Yeah. Ayun. At saka, like the other day, meron akong post na yung real talk lang, wala namang parang lahat naman tayo, okay, sabihin natin, lahat ng mga politician may sariling agenda. Tayo ding bumuboto, may sarili ding agenda. At the end of the day, buboto tayo doon kung sino yung makapagbigay and gagawa ng agenda na gusto natin or yung interest natin. So, like, I think for DDS supporters or Duterte supporters for that matter, isa yung interest natin, isa na doon, peace and order. Pangalawa doon, ayaw natin sa NPA. Pangatlo, yung nagustuhan natin yung epekto ng war on drugs kasi naman ibang-iba noon at saka ngayon. And for us, kami mga taga Mindanao, kasi may mga nababasa ako, ano ba naman itong mga taga Mindanao daw, ganun. I don't know, Doc JV, if you would agree with me, hindi kasi nila naiintindihan yung light natin as Mindanaoan. Hindi na na-experience yung NPA na giyera, hindi na na-experience yung gaano kagulo ang Santa Cruz, Davao del Sur noon. Correct. Yun nga yung, kahit yung mga kaibigan ko dito sa Manila, right, bakit parang, meron kasi nagtanong, for the sake of may nagtanong, sabi niya, boboto mo ba si Vico pagdating ng panahon na tatakbo siya? Sabi ko, depende kung sino yung maging kalaban niya. Sabi niya, bakit? Sabi ko, ayokong bumoto ng isang tao na walang experience when it comes to insurgency. Kasi wala namang NPA sa Pasig eh. Wala namang nag-aaklas dyan. Wala namang mga bandido dyan. Wala namang mga grupo ng mga Muslim dyan na kalaban din yung mga mas legal front. Yung mga bagay na ganun. Kasi ang Pilipinas ay hindi lang naman urban. Mas marami pa rin sa Pilipinas ngayon, rural pa rin talaga. Pero alam mo, ma'am, alam niyo, Ryan, talagang nagtataka ako ngayon, kahit at this point of time, 2025 na, ang dami-dami nating mga kababayan, especially anti-Dutertes, na hindi pa rin alam ang geography ng Philippines. Yeah, totoo. O sinasabi nila yung Mindanao, for example, Davao City, Davao del Sur, Davao Oriental. I mean, they are thinking that it's still just Davao City. Still Davao. Oo. Yes. Na hindi nila alam ang nuances, ano ang plight namin ng mga taga Santa Cruz na merong NPAs doon. Yes. Oo, sa Digos noon, kung babalikan mo ang Digos City, Davao del Sur, may isa sa mga pinakamalagim na trahedya namin doon, slaughtered ng NPA ang isang sitio. Yung Pugoy ba yun, Doc JV? Oo, so hindi nila alam kung ano ang pinaghuhugutan namin. Why we really want peace and security, and senators who would be aligning with someone who would protect us from that, because they are just ranting about it at the comfort of coffee shops and their posh homes in Manila. Yes. So they were not there. They were not in the actual war and in the actual explosion of the bomb in 2017 during the time na binomba kami sa Davao City. Wala sila nung nagkaroon ng ganun. So I mean, kasi nasa Southern Europe sila. Correct, oo. So ang sinasabi natin dito,
if you really wanted Inday Sara to win this battle, you need to check the numbers. Yes. Ngayon, and if Inday Sara is not going to, if we're not going to win this election, if we are not going to win this election enough to support Inday Sara, wala. We cannot really change the table in the next, totoo yun. Next election cycles. Wala na forever na tayong talo. Anong gusto nila, prayers? Kumbaga, ang magiging outcome, for example, Inday Sara will not get the persons who she endorsed, no, bilang senador. Tapos mag-i-expect tayo na miracles will happen. I mean, di ba nga, we were able to warn them early on kung ano ang strategic votes dapat. So I mean, at this time already, yung ating pagiging ranting at saka complaining behavior na, hindi talaga ang iboboto ko si ganito kasi ganito, ganyan. Lawakan lang po natin yung pangunawa natin. Kasi sa totoo lang, ito yung mga limitations natin, ha. Ang limitations natin, yung mga voters is easy to be deceived. Tayo mismo. Madali tayong mapapaniwala. Nabibili yung boto natin. Sa part ng citizens, nabibili yung boto niya, na madali siyang mapaniwala, madali siyang walang conviction. Kasi tawag dito, hindi talaga yung population at large would always look for its own convenience. Yes. Sa totoo lang. And mababago naman natin yung bansa natin if all of us would really be enlightened enough to fight for it. Kasi walang matagal pa yun. Matagal pa yun. So ngayon, kaya nga yung mga ganitong bagay, ito kasi yung pwede nating gawin ngayon. This is how we can cheat the system. Yeah. This is how we can cheat the system, that if we are going to understand yung goal natin, yung talagang layunin nating lahat, and we're going to unite for it. And it is the least taxing na pag-unite for a certain goal. Kasi nga, hindi naman to yung magrarally sa labas ng ilang araw. Diba? Kasi yung mga tao, hirap na lumabas para mag-rally hindi naman makapag-aklas ang mga tao. Diba? So, yung mga ganitong conversation is really very important because this will actually allow us to participate on how we can at least put a dent to the problem. Yes. The problem is not gonna be solved. Maybe not in my lifetime, sa totoo lang. If we are not smart enough to realize kung ano yung entire picture, magiging cyclical lang talaga yung problema natin. Yung mga sinasabi niyo, kunwari kaya nga sabi ko at the very very onset nung after nung filing ng candidacy noong October, I really wanted to cheat the system. How am I going to cheat the system? Block voting. Yeah. Diba? Totoo, correct. Ganun, block voting in order to, get what we wanted. What we wanted is to perpetuate the Duterte kind of leadership. O, si Inday yung inaay natin diba? Si Inday yung inaay natin So, why are we parang too harsh on each other na, ay hindi, yung mga choices ni Inday, naku, si Inday ganito, si Inday ganyan, that part I do not really understand. Parang ako, Joey, personally, meron naman, I'm sure ikaw, out of 10, meron ka talagang parang hindi ko pa kaya, di ba? Let's be honest, meron. Marami doon, oo. Marami, di ba? Marami talaga doon. Pero nung nakausap ko yung core group na very supportive kay PRRD, talagang ito yung grupo na andon for him nung nagtatrabaho pa siya sa Malacanang. And kahit ngayon, tinanggal na ni Lisa Tanas tong mga taong to, tapos napunta na sa iba't ibang sektor, andun pa rin tumutulong. Sila mismo, sabi niya sa akin, Rai, ganito kasi yan. You have to understand na ganito yan Pag hindi mo to ginawa, yun yung sabi mo, pag hindi ka nag-block voting, walang magiging epekto. Kakainin lang ng numbers. Correct. Laro kasi kalaban mo na dayaan. Kalaban mo na pink, kalaban mo na yellow, kalaban mo na mga Marquesas, 'di ba? O pagkatapos arte-arte pa tayo sa pag-vote. Principal vote din. Correct. Walang unfortunately there are maraming candidates that are really worthy of consideration Yes. But there's really a question of winnability. Kung ano yung interest nila at saka kung kanino sila papanig later on. Oo, ganoon. Kaya pakiusap ko sa mga kapwa DDS natin dyan, sa mga kapwa Duterteristas natin dyan, huwag kayo mag-focus sa mga smoke screen issues. Parang ngayon, naiinis pa rin ako pag nakakita ako na
sobrang ano pa rin, big deal pa rin sa kanila na nakulong daw si Lisa. Kahit ang dami ng pictures, ang dami ng mga pruweba. Pinaglalaroan na tayo niya ng PR ni so, parang baby, no? Please lang, ako talagang sinisipagan ko yung sarili ko na within yung mga kakilala ko na nagpo-post pa, yung iba talaga tinatawagan ko, parang will you please stop posting something like this kasi wag na kayo makinig doon kay Dean Chase kasi may personal din siya, reasons din siya, pero buti siya nasa Amerika siya, tayo andito tayo naghihirap, hindi siya. So parang wag na yung mga ganung issues, parang ang dami-dami. Sayang lang yung nila, sayang lang yung time na sana mag-focus na lang sa iba. Yeah. Aside from this, Joey, pwede din ba tayo mag-discuss about dun sa gusto ko lang kasi yun din, parang gusto ko lang din i-share yung about sa 20 peso rice kasi yung iba hindi pa rin din nila naiintindihan na aside sa tayo lang din yung niluluto natin sa sariling mantika. Ako kasi I used to be a rice trader before. So pag sinabi mo kasing 20 peso per kilo na rice, gusto ko ngang i-debate si Auntie Claire kasi siya mismo hindi niya naiintindihan yung supply and paano ka maka-achieve. Pag sinabi mong 20 pesos ang rice, ibig sabihin kasi nun, around 7 pesos yung price ng fresh palay. Yun yung bilihan doon. Kahit sabihin mong bibili nyo ng NFA, ibig sabihin nun, 8 pesos. Walang farmer ngayon ang papayag na bibili mo yung product niya ng 8 pesos. We technically call that farm gate price, no? Yung tama yes. Oo, supposed to be farm gate price yun. Yung sinasabi nilang ganyan, pinagloloko lang nila ang tao. Kasi kahit 8 pesos na ibig sabihin actually yung 20 pesos per kilo, it's not a market-driven price. Yes, it is actually a subsidized rate. Subsidized rate. So ngayon, ang sabi ni Auntie Claire, yung 20 pesos na bigas is yun yung binebenta ng 33 sa merkado. Yeah. So ngayon yung difference is absorbed by the government. Now what they are doing in Cebu is yung over nung 20 pesos which is 13. Paghahatian yon ng national government at NDA. Ganon. Actually, I watched the press conference of Claire Castro yesterday about it. And sa totoo lang, ang political interpretation ko doon ay ito, okay? Si Tita Gwen, okay? Si Tita Gwen is facing a real contest sa Cebu. She's losing the grip eh. She's losing the grip of Cebu eh. Talagang marami na, I do not know, maybe she's still gonna win, pero it is gonna be difficult for her. And tawag dito, may parang magta-transition na rin yata to si Auntie Gwen, si Tita Gwen na kumbaga parang ipasa yung torch sa mga kapamilya niya para maging gobernador ng Cebu, pero maraming mga players na pumapasok. So kumbaga, merong talagang need sa part ni Gwen Garcia to solidify yung hold niya sa Cebu. Yeah. Ngayon, Cebu is also a vote-rich province. Yep. Yung boto sa Cebu, pag nakuha mo yung boto na yan, it can play a huge role kung makakapasok ka sa top 12 or hindi sa mga senatorial candidates. Ganon. So, meron talagang may kumbaga parang talaga may laro. Yeah. May laro talaga yan, yung 20 pesos na bigas nila na yan. And of course, syempre, bilang ayuda, actually dapat bawal to eh, kasi bawal mag-launch ng bagong programa during campaign season eh. Pero I think may nilabas na di ba, na in-approve na hindi siya exemption. Oo, nag-exempt siya. Pero supposedly dapat bawal 'yan. Hindi ka dapat naggagawa ng mga bagong ganyan. But Comelec issued an exemption pagkatapos, so itutuloy na nga rin, magpapamigay sila ng mga ganyan. Itong 20 pesos na bigas, I really feel that it is actually an ally as in alay to ni Tita Gwen. Offering. Sa Bisaya pa halal. Yes. Kay Bongbong Marcos so that she will stay on the good side of Malacanang Palace. Yeah, true. Ganon. Why? Because Tita Gwen is facing the Romualdez sa kanilang attempt to set a foothold in Cebu. Remember, si Martin Romualdez, sila Yeda, nakikialam sila sa mga affairs ng Cebu province. Look at what happened to Jonas Cortez. Look at what happened to, not Jonas Cortez. Look at what happened to, to the Uwanos. Diba? Kasi diba, yung isa dyan, parang kapatid ni Yeda, yung Uwano na lumalaban. Uwano, yes. Yung kapatid ni Yeda. And there is a thesis in Kaparangan that Yeda actually wanted to run as a governor of Cebu in 2028. So, may mga play yan. May mga play yan. So ngayon, si Tita Gwen, kasi Martin and Gwen Garcia are not okay.
They don't like each other. They do not like each other. In fact, maraming ginagapang ng mga candidates yan si Martin Romualdez sa Cebu. Maraming ginagapang si Martin ng mga candidates sa Cebu. So, yun yung ano na yun. So si Tita Gwen, yung 20 pesos sabi niya, sinasabi ni Auntie Claire na no, hindi to pamumulitika. Oh, putang ina mo. Yeah. Talaga, hindi pamumulitika. Ulul. At saka nakakatawa. The election, vote. At saka nakakatawa. 10 kilos lang yung pwede mong bilhin per week. Oo. 10 kilos, 40 kg and ano. So, this is not the completion of the promise of BBM. Huwag tayo magputang inahan dito. Huwag tayo magputang inahan dito.